Ang pagpapatuloy ng nakaraan, dinala ng ating bida, ang babaeng ghost na si Akal, sa hospital para dalawing, ang kanyang ina, na matagal ng comatose. Mom, nakahanap na ako ng layunin na gusto kong makamit. At gusto kong maging pinakamahusay na doktor, at kapag natupad ito, gagawa ako ng paraan para maibalik kita sa dati. Kaya please, hintayin mo ako, malungkot na sabi ng ating bida, maaaring may paraan para maibalik ang iyong ina, sabi ni Akal, napakurap ang ating bida, at agad napalingon ito sa babae. Anong sabi mo? Bahagyang napasigaw ito, kailangan nilang magpatakbo ng mga pagsubok upang makatiyak, ngunit sa tingin ko ang kanyang katawan ay nagkakaroon ng masamang reaksyon sa inilipat na puso, at parang nagkaroon din siya ng hypoxic brain damage, pagkatapos ng aksidente. O sa panahon ng operasyon ng transplant dahil sa cardiac arrest. Mahinahon na paliwanag ng babaeng ghost, wala akong pakialam sa mga bagay na ito ngayon. Gusto ko lang malaman kung ano ang kailangan nating gawin para magising siya. Bahagyang sigaw ng ating bida, biglang pumasok sa isipan ng ating bida ang masaya at buhay na buhay ang kanyang ina noon bata pa siya. Alam mo ba kung ilang beses ako nag-wish, para bumangon siya at ngumiti uli sa akin? At sinasabi mo, may paraan ba talaga ako para maibalik siya? Bulong ng ating bida, kapag ang isang tao ay nasa isang vegetative state ng higit sa 3 buwan, mayroon silang napakaliit na pagkakataon na magising muli. Pero kung dalawang doktor na may level of skill at ang utak niya ng kaparehong oras. Yan ay trabaho ko lang, pero sa ngayon ay hindi pwede. Dahil ang mga doktor na may ganoong antas ng kasanayan ay medyo bihira. Dalawang doktor na kasing galing ni Akal, teka, paano kaya kung si Dr. Shin? Magaling siya, tama, baka isa siya sa kanila, bulong ng ating bida. Napatuloy pa rin nag-iisip, hindi pa rin sapat si Dr. Shin. Kailangan nating na mas magaling na surgeon kaysa sa kanya, sabi ni Akal. Patuloy na nag-isip ang ating bida ng malalim, dalawang doktor ang sabi niya, sige, sisiguraduhin kong magiging isa ako sa kanila, pero, muling hinawakan ng ating bida ang kamay ng kanyang ina, sino ang magiging pangalawa, muling bulong nito, makalipas ang ilang araw, sa University of Korea Hospital, habang naglalakad ang isang doktor, nang makita nito si Dr. Shin ay agad lumapit ito. Professor, sino ang nagsabi na hindi rin daw siya makakarating sa session ngayon? Ang dami kong naiisip, simulan na natin, ipinatong nito ang dalawang kamay sa ibabaw ng harang na baluster. Habang nakatayo ito sa gitna, oras na upang simulan ang ikalawang pag-aaral. Tatahiin niyo ang mga braso, tiyan, at lukab ng dibdib sa medical na dummy sa harapan niyo. The test begin now, agad nagbulungan ang mga nagpra-practice. At nagsimula na ang exam ng mga ito, maririnig ang mga tunog ng medical kit. Kumuha naman ng medical tools kit, ang kapatid ng kanyang kaibigan na isa rin intern, pumasa sa unang round ang batang thug na ito. Paano nangyari ito? Imposible, nagsisimula na akong magduda sa antas ng mga pag-aaral na ito. Ang doktor ba na nagpapatakbo ng eksperimentong ito ay ganap na makakalimutin? Sila ba ay isang grupo ng mga idiot, bakit gusto pa nila ang punk na ito dito? Mujen, kahit papaano nakalusot ka, pero dito sa second round, dito na magtatapos ang swerte mo. Hindi mo malalampasan ang isang ito, kung sa swerte ka lang hahawak. Bulong ng lalaki na patuloy ang kanyang ginagawang pagtatahi sa sugat. Samantala ang ating bida, habang patuloy sa ginagawang operasyon, ay hindi nito napansin, na napatingin ang kanyang mga kasamahan. Sa mabilis nitong pagkilos, ngunit hindi niya ito, binigyan ng pansin at patuloy pa rin siya sa ginagawang surgery. Isang mabilis at maliksing mga kamay, patuloy nag-concentrate ito. At ito ay isang adept lamang ng mga surgeon na nagsagawa ng maraming operation. Patuloy ito sa kanyang ginagawa habang kaharap si Akal. Salamat sa walang katapusang daloy ng mga pasyente, noong isang gabi, ng sensasyon, ito ay bahagi na niya ngayon. Walang nagsasabi ng kahit ano, ngunit naiintindihan nila ito. At naramdaman ang isang tiyak na autoridad na nagmumula kay Mujen. At makikita nila na ang kanyang kakayahan ay tumaas sa susunod ng antas. Bulong ni Akal, at maya-maya pa ay nagsimula ng magtahi ng sugat ang ating bida.
Napatutok naman si Dr. Shin, mabilis ang mga kilos ng ating bida. At paano siya nakapag-improve ng ganito kaikling panahon? Bulong ni Dr. Shin na nagtataka, at ang kanyang mga tahi ay nasa buong lugar sa unang round. Nasaksihan ko ba talaga ang mga magagaling na galaw mula sa kanya? Ito ay tila mga henyo sa mga pamamaraan ng pag-opera ay talagang umiiral. Muling bulong ni Dr. Shin, na nagtataka at hindi makapaniwala. At ilang saglit pa, I'm done, sabi ng ating bida. Napatingin si Dr. Shin mula sa likod ng ating bida, at nakita nito ang maayos na pagtahi ng ating bida mula sa clone na kanyang inoperahan. Habang ang isang doktor ay abala sa pagtatanong sa kapatid ng kaibigan ng ating bida. Ikaw ba talaga ang anak ni Professor Jinson? Balita ko, nagsasanay ka na maging doktor mula pa nung bata ka. Tama po kayo sir, sagot ng lalaki, John Hyuk. Kunin mo ang figure mo sa operation at sundan mo ako, ikaw di mo dyan. Sabi ni Dr. Shin, at gusto kong magtipon ang lahat ng natitirang estudyante. At pinagtabi nito ang dalawang clone na parehong tinahi ang sugat sa tiyan. Muling nag-usap-usap ang mga ito, lumapit si Dr. Shin at tinignan ito ng malapitan. Napalunok ang ating bida, na medyo kabado ito, napangisi naman si John Hyuk. Bulong nito na tila kampante, ang lahat ay tumingin sa mga tahi sa parehong mga form na ito. Sabi ni Dr. Shin, kapag inihambing mo ang mga ito sa tabi-tabi malinaw na nagawa ko ang mas mahusay na trabaho. Dapat ay medyo napahiya ka ngayon, Mujin, bulong ng lalaking si John Hyuk. Itaas ang inyong mga kamay kung sa tingin mo ay mas mahusay ang trabaho ni John Hyuk. Sabi ni Dr. Shin, agad nagtaasan ng mga kamay ang mga kasama nilang nag-exam. Muling nagtaas, para sa isa, oo. Ito ay tiyak na malinis na tahi na ginawa gamit ang isang pinong hawakan. Ang kalakasan ng ganitong uri ng tusok ay nakasalalay sa katotohanan, na sila ay nagbubuklod sa dalawang flaps ng balat na ito ng mas malapit. Hinaplos nito ang tahi, at gayunpaman, ulit na bulong ni John Hyuk na tila hindi nagustuhan ang sagot ni Dr. Shin, ang mga pinantahi, na tulad nito ay pino sa balat, na pinadaanan ng daloy ng dugo sa lugar, na nangangahulugan na ito ay mas mataas na pagkakataon na mag-iwan ng peklat, kung masasabi mong nagdikit ang mga gilid ng balat, mas mabuting maglagay ng kaunting tahi hanggat maari, kaya't masasabi kong si Mujin ay nagbigay sa amin ng isang mas magandang halimbawa, at tulad ng nakikita mo, ang mga gilid ng sugat ay magkadikit at ang pag-igting ng sinulid ay maganda at mahigpit. At habang nakatayo ang mga intern, at iba pang nag-exam, na tulad ng ating bida, ay pinaliwanag ito ni Dr. Shin, tulad ng nakikita mo na ang mga gilid ng sugat ay magkadikit, at ang pag-igting sa sinulid ay maganda at mahigpit. Agad nag-react at sumama ang mukha ni John Hyuk, na hindi nagustuhan ang paliwanag ng doktor. Bulong ni John Hyuk, naniniwala ang ilang doktor na ang paglalagay na mas maraming tahi, na ginagawa silang mas mahusay na mga manggagamot. Gayunpaman ang pasyente ay kailangan magdala ng peklat mula sa isang operasyon para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Bahagyang napakamot ng mukha ang ating bida, at kapag naging doktor ka na, at sana ay maging kayo ang uri na nag-iisip din ang kanilang mga pasyente ng kanilang kinabukasan. Kinuyam nito ang kanyang kamao, so, sinasabi mo ba, na ang punk na yon, na wala na kahit anong experience ay mas magaling kesa sa akin? Sabi nito, na nanginginig ito sa galit, at bago umuwi ang ating bida, muling nakatanggap ito ng sweldo. Thank you for your hard work, thank you rin po, sabi ng ating bida. Kailangan kong sabihin na mas malaki talaga ang sahod dito. Sabi ng ating bida habang hawak ang sahod, malaki din ba ang sweldo mo ngayon? Sabi ni Apple, habang naglalakad ang dalawa sa hallway. Ay oo, baka makakuha ulit ako ng masarap para sa hapunan. At habang nag-uusap sila ni Apple, ay may dumaan na grupo ng doktor na lamagos lang kay Apple. Nilagpasan nito ang grupo ng mga nagdaan na doktor. Tinignan ito ng ating bida na isa-isa, mula na sa mga likuran nito, at ang pinaka-head doctor, napalunok ang ating bida sa pinaka-head doctor. Napansin nito ang pagiging abala ng mga doktor, ano ang kanilang ginagawa Apple? Tanong ng ating bida, sa tingin ko magra-round sila.
Rounds, ulit ng ating bida, muling napatingin ang ating bida sa mga doktor. Oh, parang napanood ko nga yan sa isang TV show. Papunta sila sa kwarto ng isang pasyente, tignan natin kung ano ang kanilang ginagawa. Agad naman sumunod ang ating bida, sinundan ito at siyumilip. Sa isang private room ng ospital, kamusta po Professor agad na yumuko ang isang babae. Okay lang ako, kumusta na siya, mabuti naman siya, at syempre, ikaw ang nag-aalaga sa kanya pagkatapos ng lahat. Haha, oh, masyado kang mabait, sabay tingin ito sa isang doktor na may hawak sa pasyente. How is the patient? Doktor, ang pasyente ay nagkaroon ng cerebral infarction na pangalawa sa intracardiac myxoma, sabi ng isa pang doktor, ngunit naniniwala ako na angkop siya para sa surgery, hindi. At naniniwala ako sa terminong hinahanap mo para sa cardiology, nakangiting sabi ng matandang head doctor, pero sir, dapat mo ding isipin ang edad ng pasyente, bahagyang sumulyap ito, syempre po professor, siya ay isang mahusay na doktor, para mapagan ang isip mo ma'am, sabi ng may edad na doktor, talaga po, oh, thank you so much, sabi ng babae, hindi doktor iyan, sabi ni Akal, ano, sagot ng ating bida. Angkop para sa operasyon ay nangangahulugan na ang isang pasyente, ay maaaring hindi nasa mabuting kalagayan, ngunit maaari pa rin silang sumailalim sa isang operasyon. At napalunok ang lalaki, ngunit ang propesor ngayon ay itinapon lamang ang terminong cardiology, na tumutukoy sa departamento na tumatalakay sa sistema ng sirkulasyon. Kaya ba mahalagang sinasabi niya sa doktor na kalimutan na ang operasyon, panoorin ang paggaling ng pasyente, panatilihin lamang siya sa kanyang mga gamot, pero bakit niya sasabihin yun? Hindi ko alam, baka binayaran siya na isang pharmaceutical company, o maaaring may ibang dahilan siya, ngunit wala akong idea kung ano ang maaaring maging gawin nila. At sa anumang kaso, inalis niya kahit na ang pinakamaliit na pagkakataon na panatilihin, buhay ang pasyenteng iyon, wala siyang karapatang tawagin doktor, siya ay isang swindler, o isang conman. Mapapabuti ba ng isang surgery ang pasyenteng ito, kung mabibigyan man lang sana siya ng pagkakataon? Talaga, ganun ba? Kung ganun ay kailangan ko palang gawin ang tungkol dito. Agad humakbang ang ating bida, palapit sa matandang doktor. Hello sir, hello, ano ang maipaglilingkod ko sayo? May kailangan lang po akong sabihin, ikaw ang guardian ng pasyente, di ba? Oo ako nga, ikaw sino ka? Ang sabi ng doktor doon, ay may tumor sa puso ang pasyente at nag-suffer siya sa stroke. Bahagyang nanginig at nagsalubong ang kilay ng matandang doktor, at ilalabas siya ng ospital na ito, na sinasabing hindi nila siya maooperahan dito. Gusto ko pong i-suggest sa inyo na dalhin ninyo siya sa ibang hospital, parang maoperahan, para po magkaroon ng chance man lang siya na mabuhay. Ano? React ng isang doktor, how dare you? At sino ka sa tingin mo? Sigaw ng lalaki. Bahagyang sumulyap ang matandang doktor at inawat ito sa pagsigaw. Ako si Professor Diekman Wu, ayaw mo bang sabihin sa akin kung sino ka? At hindi ko akalain na empleyado ka ng ospital na ito. Ikaw ba ay isang med student? Hindi po, siguro isang high schooler. Hindi agad makasagot ang ating bida, kaya ganyan ka. Bata pa lang siya, bulong ng matandang doktor, napatingin ang guardian ng pasyente. Alam kong nag-aalala siya sa pasyente, ngunit sigurado ako hindi niya kukunin ang salita na isang bata kaysa sa akin. Bulong ng may edad na lalaki, young man, the boss kong naunawaan ang udyok ng kabataan, na ipakita ang lawak ng iyong kaalaman. Pero ito ang University of Korea Hospital, ang institusyon na may pinakamahusay na doktor sa bansa, hindi nararapat na pumasok ka dito, at ipilit na tama ang sinasabi mo. Agad na sumulyap ng bahagya ang ating bida kay Akal. Tulungan mo ako Akal, okay, nang magsalita si Akal, ay ganun din ang sinabi ng ating bida. I-connecta ang isang cardiopulmonary bypass machine sa puso at mag-utsyok ng pansamantalang cardioplegic solution. Maaari kang makapasok sa kaliwang at atrium at maalis ang tumor ng medyo madali. Ngunit ang mas malaking issue dito ay ang edad ng pasyente. Hindi ko alam kung bakit ang tagal ng pasyente bago dumating sa ospital, ngunit mukhang nalampasan niya ang naangkop na time frame upang makatanggap ng operasyon para sa stroke. Kumunat ang may edad na lalaking doktor, at hindi nagugustuhan ang sinasabi ng ating bida.
Ang surgeon ay hindi maiiwasan madikit sa tangkay ng utak dahil ang cerebral edema ay kasalukuyang malubha. Ang pasyente ay malamang na mauwi sa paralysis at mga karamdaman sa pagsasalita. At nanginig ang mga doktor at nurse na nakarinig sa sinabi ng ating bida. Pero kung hindi siya magpapa-opera ngayon, hindi na siya mabubuhay pa. Kaya naman kailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon. Sabi ng ating bida sa guardian nito, "Oh, no," tinignan ng masama, ng matandang doktor ang ating bida. Hindi naman kumibo ito at nakiramdam, maya-maya pa ay may dumating. Agad pumasok ito at kinausap ang matandang doktor. "Nandito na ang resulta ng eksperimento ngayon, Professor." Napalingon ang bagong dating na doktor, agad nakita nito, ang ating bida. "Ha, hi there Mugen," bati nito, "kilala mo siya?" "Opo sir. Isa po siya sa mga kalahok sa pag-aaral, at siya po ang inirekomenda ni Dr. Shin." Tumingin ang ating bida at si Akal sa iisang direksyon, matagal na hindi umimik at walang gustong magsalita. Nagtataka naman ang bagong dating na doktor, bakit ang awkward, ang tahimik, may mali ba sa sinabi ko, bulong nito, saka naisipan ng matandang doktor na sumagot. "I see," at tumango tango ito, "what a nuisance this has become."